Good morning, everyone, and welcome to Children's Time. Okay, so bago tayo magsimula mga bata, tayo muna ay manalangin. So bow your heads and close your eyes. Okay, so dear Lord and Heavenly Father, marami pong salamat sa oras na ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat po Lord sa mga bata na nakikinig sa oras na ito. I pray na bigyan niyo po sila ng wisdom na maunawaan ang aming lesson, Lord. Gabayan niyo rin po ako sa aking pagtuturo. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kids, tayo muna ay umawit. Kantahin natin yung napakatamis ng pag-ibig ni Jesus. Okay, so let's sing. Ready, begin. Napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, napakatamis ng pag-ibig ni Jesus, oh, oh, napakatamis. Mas mataas pa sa kalangitan, mas malalim pa sa karagatan, mas malawak pa sa sanglibutan. Oh, oh, napakatamis. Okay, so salamat sa pag-awit. Umawit pa tayo ng isa. Kantahin natin yung God is good to me. Diba? So, mahal na mahal tayo ng Panginoon. So, let us sing the song, God is good to me. Okay? So, ready? Sing. God is good to me. God is good to me. He holds my hands and helps me stand. God is good to me. Okay, so let's change me to us. Okay, so God is good to us. Ready? Sing. God is good to us. God is good to us. He holds our hands and helps us stand. God is good to us. Okay, salamat sa pag-awit. So this time, we are going to start our lesson this morning. Okay, so the title of our lesson is A Glass of Milk. Okay, so mga bata, kayo ba ay umiinom ng gatas araw-araw? Yung iba, umiinom ng gatas araw-araw. Pero alam nyo ba, ang pag-inom ng gatas araw-araw ay maganda sa kalusugan. No? It will helps your bone much stronger, pati yung mga muscles natin, di ba? Ako, kahit na hindi na ako bata, umiinom pa rin ako ng gatas, di ba? Kitang-kita? Okay, so yung pag-inom ng gatas ay mahalaga, lalong-lalo na sa mga kabataang katulad nyo. Okay, so ano kaya ang kinalaman ng glass of milk sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito? Okay, so merong isang bata, okay, so yung kanyang pangalan ay hindi muna nabanggit sa first part ng ating story. So, ang batang ito ay napakasipag. No? Kahit bata pa siya, meron na siyang mga ibang mga alam na trabaho. No? Siya ay tumutulong sa isang kantin. No? He helps in the kitchen. Maaaring naguhugas siya ng pinggan. And after that, pupunta na naman siya sa isang tindahan, mag-a-assist sa tindahan. And then, meron siyang mga iba't ibang mga ginagawa. No? Kasi mahirap lang sila. So, iniisip mo, naku, napakabata naman, nagtatrabaho na. Oo, maraming ganyan, mga bata. Hindi lang tayo aware, pero maraming mga kabataang katulad nyo, sa ganyang edad, kagaya nyo, ay nagtatrabaho na. Kasi mahirap sila, kailangan nilang tulungan ng kanilang mga magulang. So, ganun yung sitwasyon ng batang ito. Siya ay maraming ginagawa sa araw-araw para meron siyang makain. At hindi lang yun, para meron siyang pangbayad ng matrikula sa eskwelahan. Diba? Kung iisipin nyo, kayo ay mapalad kasi hindi nyo kailangan magtrabaho. Hindi nyo kailangan umanap ng sideline for you to go to school and for you to eat 3 times a day. Kasi meron kayong mga magulang na nagtatrabaho. So, mapalad kayo na hindi lahat ng mga kabataan ay kagaya nyo. So, may mga bata out there na they have to help their parents and work in order for them to go to school and to help their family supply their needs.
So, pero alam nyo ba, hindi sa oras ng pagkakataon ay may trabaho. Diba? Nakita nyo naman yung nangyari recently because of the pandemic, maraming nawala ng trabaho. Maaring isa sa mga magulang nyo ay nawala ng trabaho. So, hindi talaga natin masasabing future. Kasi 'di ba, only God knows what will happen tomorrow. So, ganun din yung nangyari dito sa batang ito. Isang araw, wala siyang trabaho. Maaring hindi busy yung mga pinapasukan niya, hindi nila kailangan ng assistant. So, dumating siya sa time na wala na siyang makain. Tinitignan niyo yung lalagyan niya ng tinapay, wala. Or lalagyan niya ng bigas, wala. Zero. So, dumating siya dun sa point na yun. Naku, sabi niya, paano niyan? Wala akong pera ngayon. Ano na lang ang kakainan ko? Wala akong trabaho hanggang mamayang gabi. At hindi pa ako tinatawagan para pumasok. Nabubuhay lang siya sa araw-araw. So, pag wala siyang trabaho, wala rin siyang kakainin. So, sabi niya, naku, gutom na pa naman ako. Gusto ko nang kumain. I want to eat but I don't have any money. Dahil wala siyang naka-line up na trabaho till the night. So, paano kaya ako makakaraos sa araw na to? Meron siyang naisip na paraan kasi gutom na gutom siya. So, siyempre, hindi ka na dapat mahiya pag naandun ka na sa ganong sitwasyon. So, siya ay kumatok sa isang bahay malapit sa kanila. Sabi niya, tatry ko, lalakasan ko na yung loob ko. Hihingi ako kahit tubig man lang para malamnan yung aking tiyan. Imagine, tubig lang, happy na siya. Maaring walang malinis na tubig sa kanila, maaring kailangan pa niyang bumili. Pero wala siyang pambili kahit tubig. So nilakasan na niya yung loob niya at kumatok siya sa isang bahay. So pinagbuksan siya ng isang young lady, no? At ang sabi niya, pwede po bang makahingi ng isang basong tubig? Talagang uhaw na uhaw lang po ako at gusto ko sanang maibsan yung uhaw ko. So yung young lady naman, palagay ko mabuti rin siyang tao dahil sa panahon ngayon, mahirap magbukas ng pintuan na hindi mo kilala. So the young lady opened the door and then sabi niya, sandali lang, wait a minute. Sabi niya, I will get a glass of water. So habang yung young lady ay kumukuha ng glass of water, hindi maalis sa isip niya yung mukha ng bata. Kasi hindi lang din siya mukhang nauuhaw, 'di ba? Mukha rin siyang gutom. 'Di ba? Hindi lang siya mukhang uhaw. So magaling din yung young lady mag-discern, no? Sabi niya, siguro mas mabuti pang bigyan ko na lang siya ng isang basong tubig. Kasi parang mas makakatulong sa kanya yung isang basong tubig. Kasi mukhang pagod na pagod siya, mukhang wala pa siyang kinakain, mukha siyang gutom. So I think a glass of milk, sabi niya, would help the young boy to get by kung wala man siyang pangbili ng pagkain or anything. So, sa kitchen siya ay nag-pour ng glass of milk sa isang lalagyan. And then, binigay niya dun sa bata. Oh, bata, eto, isang basong milk or 1 glass of milk, isang basong gatas. Ito na lang para sa'yo. Imagine, yung boy, ang ine-expect lang niya is a glass of water para lang maibsan yung kanyang gutom. Pero to his surprise, wow, isang basong gatas. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap ng milk, 'di ba? So, nagulat siya, naku, wala po akong pambayad. Sorry po, naku, kahit na water lang, okay na po ako. Hindi ko po yan mababayaran. Sabi ng young lady, no, hindi mo kailangan bayaran. No problem, sige na, eto na. So, yung boy talagang straight ininom niya yung glass of milk. And immediately, parang nakatulong yung gutom niya, nawala, siguro medyo lumakas siya, nagkaroon siya ng strength, no? At nakapag-isip pa siya kung ano yung gagawin niya for the remaining hours. Kasi maaring wala rin siyang pang dinner.
So the boy went away and then he thanked the young lady. Sabi niya maraming salamat. And then, so yun yung nangyari sa first part of our story. And then, makalipas ang maraming taon, probably 20 years after, the young lady is a woman now. So isa na siyang adult woman. And dumating sa buhay niya na siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. So yung kanyang karamdaman ay isang rare disease na kailangan ng extra care. So hindi lang yung basta-basta nasa ordinary room ka, maaring nasa intensive care unit siya kung saan ay talagang minomonitor yung kalagayan mo. So nagkaroon siya ng ganung sakit. So kailangan meron siyang monitoring or talagang iingatan siya. And there was a doctor named Dr. Philip who was assigned to her to take good care of her. No, siya yung doktor na titingin sa kanya, magmo-monitor every day. So, one time, sabi ni Dr. Philip, don't worry, sabi niya, we will take care of you. Akong bahala, I will monitor everything about you. I-check kita araw-araw. So, para ma-assure natin na you will be fine and you will be okay. And then, as he promised, si Dr. Philip, so, every day nandun siya, the doctor visited her, and sometimes the doctor even stayed at night. Meron bang doktor na ganun sa panahon natin? Yung talagang, yes, the doctor check on you every day pag nasa hospital ka, pero maybe for only few minutes of checking your vitals, ganyan, kung tsura mo, okay ba, nilagnat ka ba, or what. Few minutes lang yun. But Dr. Philip was always there. Every day. At according to the story, yung doctor ay nagstay din siya minsan overnight. Parang wala pa akong narinig na ganun doktor na mag-stay overnight to look after you. I don't know, but sa regular situation, walang ganun. So yung mga doctors, hindi sila nagstay ng matagal dahil marami rin silang patient. But Dr. Philip is really putting so much effort para dito sa woman na ito. And then, every day ginagawa niya yon. And then after 6 months, imagine 6 months, finally, yung woman ay okay na. And because yung sickness niya ay rare and kailangan ng extra care, kaya umabot siguro ng 6 months. Kasi talagang mabusisi yung pagtitreat sa kanya. So every day kailangan i-monitor. So she was healed finally after 6 months. And pwede nang umuwi yung woman. And then, tinawag niya yung nurse. Sabi niya, "Nurse, can I have the bill?" Sabi niya, kasi I'm going home and I'm so happy na malakas na ako and I'm ready, sabi niya. Pero meron akong isa pang problema, sabi niya, meron akong inaalala, sabi niya. Oo, salamat, malakas na ako, nakakalayo na ako, and sa wakas, after 6 months, gumaling na rin ako sa aking karamdaman. Pero 6 months, sabi niya, maaaring malaki yung babayaran ko sa hospital. At I don't think I can pay that. Sabi niya, I don't have enough money. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ko babayaran yung bills sa hospital. Kaya, yun ang iniisip ko ngayon, sabi niya. Ano kayang sinabi ng nurse? Sinabi kaya ng nurse, ay oo nga ma'am, kailangan mabayaran nyo kasi baka hindi kayo makalabas, palabasin, o kaya, ma'am, grabe, 6 months, hindi yun basta-basta, I'm sure, yung nyo. Pero tingnan po natin. So, the woman or the nurse, tinignan niya yung billing statement or bill. Tapos, bumalik yung nurse, sabi niya, "Ma'am," sabi niya, "wala na po kayong aalalahanin." Sabi niya, "yung bill po nyo has already been paid." Sabi nung nurse. Sabi ng woman, "Ha? Paano nangyari yun wala nga akong kamag-anak na bumisita sa akin Nag-iisa lang ako sa buhay. Paano yun? Sino naman ang magbabayad para sa akin?" Totoo ba yan? Sabi ng woman. So, hindi siya makapaniwala. "Ay, ma'am, eto po,
tingnan niyo po yung billing niyo, tingnan niyo. Sabi niya, ayan no, nakalagay po dyan, na-canceled na yung billing niyo, sabi niya. At ang nakalagay, paid in full years ago with a glass of milk. Na-recall niyo ba, mga bata? Again, sabi niya, paid in full years ago with a glass of milk. Naalala niyo ba yung glass of milk na binigay ng woman na ito dun sa batang nagugutom? At after that, meron nakasign. Ang nakalagay dito, Dr. Phillips. You know, the young boy is Dr. Phillips. So, yung young boy na yon na tinulungan ng woman ay naging doktor na. At naalala siguro nung young boy, sabi niya, siguro nung nakita niya yung woman, ito yung nagbigay sa akin ng glass of milk. So, it was paid in full. So, yung woman, wala na siyang babayaran. Imagine, magkano lang siguro yung glass of milk during that time? Maaring siguro that cost maybe 20 pesos. And yung bill niya is, look, $2,250. Imagine, you know, kids, sabi sa Bible, what you sow, you will reap. And more than pa ang ibibigay ni Lord. Paid in full years ago with a glass of milk. So the young boy, no, tumanaw siya ng utang na loob dun sa babae. More than pa, dun sa na-receive niyang glass of milk. And you know what? Ganyan din yung ginawa ng Panginoon sa atin. No? Paid in full. So, pinagbayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. So, open your Bibles to John chapter 19, verse 30. Mga bata, tingnan natin. Ano yung sinasabi ng Bible? John chapter 19, verse 30. John 19:30. So, okay. So, ang sabi dyan, okay. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. So, ito yung last words ng Panginoon. Sabi niya, tapos na. Wala ka lang gagawin pa. Binayaran ko na yung death natin sa ating mga kasalanan. So, Jesus paid in full. So, it is finished. Parang sinasabi ng Panginoon sa atin na, I have done for you what you could never do. So, I have erased your sin, death, and have reconciled you to myself. So, sabi sa Ephesians chapter 2, this is grace. Sabi niya, for by grace are ye saved through faith. So, He has paid the full price for our sins. So, wala na tayong babayaran. All we have to do is accept Him as our personal Lord and Savior. So, wala nang balance. Hindi uso yung balance. So, wala ring, ang tawag din, past due or what. It was paid in full, 100%, no balance, and no interest. Hindi siya past due. It was paid in full on time. So that is our story this morning. So kids, remember that we have to help others as well. Kung meron tayong maitutulong, di ba? And you know, this young lady before, hindi niya kilala yung batang yun. But nagkaroon siya ng heart, nagkaroon siya ng habag dun sa bata. So she gave the young boy a glass of milk. Na hindi naman niya alam na someday magbabayad yung bata or tatanaw ng utang na loob. So, of course, if we want blessing, no, kailangan meron din tayong gawin. Sabi nga, what you sow, you will reap. And also, we have to acknowledge the fact that God paid in full. Kaya siya napako doon sa krus, yun na, binayaran na niya yung ating mga pagkakautang na kasalanan. So, walang balance, 100%. Jesus Christ paid in full. Okay? So, thank you for listening. So, now, let's close in prayer. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa bawat isa na naririto.
Lord, salamat din po because you paid in full, Panginoon. Because of your love for us, binigay niyo po, Lord, yung bugtong niyong anak para kami ay maligtas. Lord, help us, Lord, and these kids to understand your love for us. Sana dumating po yung time na sila rin po ay maiintindihan nila at acknowledge nila at tatanggapin po nila yung regalo po, Panginoon, na binibigay niyo sa amin for free. Lord, maraming salamat po at gabayan niyo po kami, Lord, sa buong maghapon. Pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.